Captain G, napakagwapo niya. Sana ako na lang ang napangasawa niya. Oo nga. Sino ba namang ayaw magpakasal sa kanya? Si Captain G ang kinikilalang star pilot sa buong network at siya rin ang presidente ng Yunchang Airlines. Pero, nakakalungkot. Pinagkasundo na siya mula pagkabata sa anak na babae ng pamilyang Song. Wala na tayong pag-asa? Sir, narito na ang kape mo. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Maliit na dalaga, magkano lang ang kinikita mo sa pagde-deliver ng pagkain sa isang buwan? Kung pagsisilbihan mo ako ng maayos, bibigyan kita ng 50,000 agad. Mabaho kang tagahatid ng pagkain, isipin mong swerte ka pa nga dahil nagustuhan kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tulong. 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 Captain G! Ikaw, paano ka napunta rito? Wang Jianfa, ang lakas ng loob mo! Sa paliparan ko pa talaga, pipilitin ng isang babae. Captain G, nalamon lang ako ng kalibugan. Maawa po kayo at huwag niyo na po akong pagdiskitahan. Simula ngayon, ang Yunchang Airlines tatapusin ang lahat ng kooperasyon sa Wang Group. Captain G, hindi niyo po maaaring tapusin ang kooperasyon. Malulugi po ako. Kumuha kayo ng tao. Captain G, Dalhin ninyo ang basurang ito sa labas. Captain G, Kapitan G, GG, Kapitan G, Kapitan G. Lauji, ang iyong kababataang kasintahan Song Xia, naghihintay sa iyo sa ibaba para kumuha ng lisensya. Tara na. Alam ko na, mauna ka na. Kasal ka na ba? Wala. Gusto mo bang magpakasal sa akin? Sir, ngayon lang tayo nagkita. Hindi ba't masyadong mabilis? Huwag kang mag-alala, peke lang ang kasal. Kapag nagkaroon ka ng mahal sa buhay, tutulungan kitang ipaliwanag na wala tayong nararamdaman sa isa't isa. May 200,000 sa card na ito. Ito ang bayad. Pagdating ng takdang oras, sasabihan kitang maghiwalay. Kung mayroon ako ng perang ito, makakapagkolehiyo na si Yang Yang. Ang pera na ito, ibabalik ko sa iyo. Ang ikakasal na lalaki at babae, mas lumapit pa kayo. Ito, ang aking manugang. Ma, sige na. Ang kasal na ipinangako ko sa iyo, natuloy na. Ang bagong airport sa Los Angeles, kakatapos lang itayo. Pupunta ako doon para inspeksyonin sa loob ng 2 taon. Ako, aalis na. Paano ako makakahanap ng aking manugang? Halikayo't tignan nyo. May nabangga. Halikayo't tignan nyo. Ate, may dash ka mang sasakyan ko? Kayo po mismo ang bumangga?
Halikayo't tignan nyo. Bumangga pero ayaw magbayad. Tingnan mo itong binata. Bakit ganyan? Nambangga na. Ayaw pang mag-sorry o magbayad. Sige, i-post mo sa internet para masira siya. Magbayad. Hindi matatapos ito kung hindi ka magbabayad. Ang taong ito. Bakit pamilyar? Ate, dahil sabi mo binangga ka ng lalaking ito, ipapablatter ko na lang ngayon para ang pulis ang magbigay ng hustisya sa iyo. Huwag. Huwag ipablatter. Pesteng bata, pakialamera. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Maliit na bagay. Sa susunod, kapag nakakita ka ng ganitong sadyang pagbangga, huwag kang magpapakita ng awa. May kailangan pa akong gawin, una na ako. Hoy, Nandiyan ka na, Lauji? Inaantay ka na namin? nandito na. Aakyat na ako ngayon. Tara. Ang baso na ito para kay Mr. G sa matagumpay niyang pagbabalik sa bansa. Sige. Tara. Captain G, iniinom ko ito para sa iyo. Captain G, ako rin. Para sa iyo. Salamat. Isa pa? Xiao. Nagbebenta kayo ng alak dito. Kailangan, nakaganito kaikli na palda. Sa tingin ko, mas mabuti na huwag na lang. Chingtian. Ang kasintahan ko, sa wakas bumisita sa akin, pakipagpalit mo na lang ako sa shift na ito. Kapag nakabenta ka ng isang bote ng alak, may 1,000 komisyon. Isipin mo ang iyong kapatid, nag-aaral pa. Ang nanay mo ay may sakit, at may utang pa sa mga kamag-anak. Ay Chingtian. Sige na nga. Salamat, mahal ko. Okay. Sandali. Ang alak na in-order ng customer sa ot, ihatid mo. Bilisan mo. Sige po. Supervisor, sa VIP room kung saan nagpapahinga ang customer, naglagay ako ng aphrodisiac incense. Ngayon, siguradong makakakuha tayo ng malaking kita. Magandang gabi po. Heto na po ang alak ninyo. Ikaw? Ginoo, pakawalan mo ako. Talagang nagdala lang ako ng alak. Dati ay tinulungan mo akong makatakas sa gulo. Ngayon ay muli kang may masamang hangarin para lagyan ako ng pampatulog. Hindi ba ito matagal ng planado? Hindi ba pera lang ang gusto mo? Sige, ibibigay ko sa iyo. Nagkamali ka ng tao. Walang hiya? Naglakas loob kang sipingan ng asawa ko.
Kaya pala kanina ay sinadya mong magpatumpik-tumpik. Naghihintay ka lang na umakyat ang asawa mo para huliin kang nakikipagtalik, tama? Hindi ko siya asawa. Hindi ko sila kilala. Naglakas loob kang gahasain ang asawa ko? Kung matalino ka, bilisan mong maglabas ng 1,000,000 piso at makipagkasundo ka sa akin. Kundi, ipopost ko sa internet ang video na nakuha sa CCTV para masira ang reputasyon mo. Ano ba ang pinag-aawayan ninyo? Ang ingay ninyo sa KTV, nakakaistorbo kayo sa ibang mga customer. Manager, dumating ka sa tamang oras. Ang lalaking ito ay nakipagtalik sa asawa ko. Ayaw pa akong bayaran. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ginoo, sa tingin ko ay mayaman at makapangyarihan kayo. Ayaw ninyo sigurong kumalat ang iskandalong ito, hindi ba? Makinig kayo sa payo ko, magbayad na lang para matapos ang gulo, para maging maayos ang lahat. 1,000,000? Ang laki ng hinihingi ninyo. Ginoo, ang marunong mag-adjust sa sitwasyon ay matalino. Nakipagtalik kayo sa asawa ng tao, natural lang na humingi sila ng hustisya. Mas mabuting magbayad na lang kayo. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagsabi na ihatid ko ang alak na ito sa silid na ito. Hindi ko sila kilala. Magdala ka ng 1,000,000 piso sa silid na 888. Dinala ko na ang pera. Bakit mo kailangan ng ganito kalaking pera? Ang club mo ay talaga namang maraming sikreto. Hindi lang nagbibigay ng gamot sa mga customer. Naghahanda pa ng bitag. Alam mo ba ito? Sino ang ganoon kalakas ang loob? Si Lolo G. Hindi ko talaga ito alam. Karaniwan ay si Lolo Chen ang namamahala sa club na ito. Tatawagan ko siya para pumunta ngayon. Nagpapanggap pa rin tumatawag. Kahit ang tatay mo pa ang dumating ngayon, wala ring silbi. Huwag mong isipin na makakalabas ka sa pinto na ito nang hindi nagbabayad. Bobo, anong pinagsasasabi mo? Ninong, bakit ka nandito? Young Master G, matagal na rin tayong hindi nagkita. Ninong, ikaw pala ang punong katiwala ng pamilya Qin. Bakit ka ganyan makitungo sa mga batang ito? Tumahimik ka. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang club para pangasiwaan, gumawa ka ng ganoon kalaking gulo. Alam mo ba kung sino sila? Hindi ba sila mga mayayamang pasaway lang? Anong kinakatakutan? Ito ang may-ari ng club na ito. Si Qin Xingye. At ito naman ay ang ating tanyag na pinakamayamang tao sa Yunlan, si Ji Yunchen. Pinakamayamang tao? Sa totoo lang, ayaw kong makialam sa teritoryo ng pamilya Qin. Ngunit sila. Dahil naglakas loob silang guluhin ako at pinipilit pa ang mga inosente. Butler Chen, paano ang bagay na ito? Dapat bang harapin? Mr. G, huwag po kayong mag-alala. Hinding-hindi ko nahahayaang lumabas ang mga taong ito para dungisan ang iyong pangalan. May tao ba diyan? Dalhin ninyo ang mga walang kwentang iyan palabas. Sandali. Hindi ka ba mahilig sa pera? Sa iyo na lahat. Totoo ba? Oo, totoo. Ngunit, sa susunod na buhay mo na gamitin. Sa buhay na ito, hindi mo na ito matatamasa, sa tingin ko. Ginong G, nagkamali po ako. Ginong G, sana'y patawarin ninyo ako. Nagkamali po ako. Ginoong G.
Desperado ka ba sa pera? Ang aming airport ay naghahanap ng mga baggage handler kamakailan. 8,000 ang buwan ng sahod. Mayroon pang taunang bonus. Kung kailangan mo, maaari kang subukan. Salamat, Young Master G. Pupunta talaga ako. Hindi naman pala siya ganoon kasama. Young Master G. Maraming lalaki ang hindi kayang gawin ang gawaing pisikal na ito. Hindi ko inakala na ang sinabi mo kahapon. Talagang dumating siya. Hello, Ma? Young Master, ako ito, si Old Wu. Bumalik na naman po ang pananakit ng ulo ng lola ninyo. Nagtatanong siya kung kailan mo dadalhin ang Young Madam para bisitahin siya sa ospital. Sige, alam ko na. Hello. Hoy. Kapitan G. Hoy, bakit mo binaba ang tawag ko kanina? Kakasalubong ko lang sa boss ko. Ngayon pa naman ang unang araw ko sa trabaho. Ayokong mahuli niya akong nagpapahinga. Bakit? Umuwi na ako sa bansa. Bukas ng umaga pupunta tayo sa Civil Affairs Bureau para ayusin ang diborsyo. Ah, sige. Pakiabiso na lang ako. Sige. Hoy, matandang G. Hindi ba pamilyar ang mukha ni Xia Qingtian? Para bang nakita ko na siya dati. Bakit? Mukha na naman bang isa sa mga ex mo? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Alis na ako. Pagdating ng manugang ko, ibibigay ko sa kanya lahat ng yan bilang regalo para malaman niyang ako ang pinakamabait na biyenan sa mundo. Binata, Aray? Aray! Ang sakit, aray. Ma. Nagpapanggap ka na naman. Ay, nasaan ang manugang ko? Dumating na ba siya? Ay, Huwag ka nang tumingin. Hindi siya dumating. Wala namang importante dito. Babalik na ako sa airline company. aray, matanda. Ang anak kong ito, nang lumaki at nag-asawa, ayaw na akong ipakita sa asawa niya. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Pupuntahan na kita? Magpapakamatay na ako. Huwag niyo akong pigilan. Ginang, Huwag niyo akong pigilan. wag po kayong gagawa ng masama. Ginang, wag. Binata, magsalita naman kayo. Binata, magsalita naman kayo. Ginang, Huwag niyo akong pigilan. Ma. Ano ba ang ipinagkakagulo mo? Kaarawan ko bukas. Dapat mong dalhin ang iyong asawa pabalik sa lumang bahay para magdiwang kasama ako. Gusto kong ipakilala siya sa lahat ng kamag-anak at kaibigan. Kung hindi, magpapakamatay ako sa harap mo. Ginang, Binata, ay Ginang. Sige na, Ma. Pumapayag ako. Pwede na ba? Aalis na ako. Wugong G, mag-impake ng mga gamit. Bumalik sa lumang bahay at hintayin ang binibining asawa. Ay, sige po. Andyan po ba si Supervisor Liu nyo ngayon? Wala, umalis ka na. Uy, bago ka lang dito, huwag kang makialam. Kung inisin mo si Supervisor Liu, si Sante ka agad. Tara. Ale, kilala ko si Manager Liu. Ano bang kailangan mo sa kanya? Nagkaroon ng malaking sunog sa airline noong nakaraang taon. Para iligtas sa mga natrap na tao, namatay ang asawa ko sa sunog. Sabi ng airline, babayaran nila ako ng 30,000 para sa asawa ko. Pero 1 taon na akong naghihintay. Wala pa akong natatanggap na kahit 1 sentimo. Umiiwas din sa akin si Manager Liu.
Si Manager Liu na ito. Sobrang nang aabuso. Halika, Ale. Sasama ako sa inyo para kuhanin ang benepisyo. Manager, may gusto po akong bag na nakita kamakailan. 50,000 po, bilihin niyo po ba sa akin? Basta masaya ka sa akin, lahat ng gusto mo ay bibilhin ko. Buisit. Sino ka? Manager Liu. Ang benepisyo ni Yetao ay ibinigay na sa iyo noong nakaraang taon. Bakit hindi mo ibinigay sa pamilya niya? Si Yetao ay isang kontraktual lamang. Isang taga-probinsya kung namatay. Hindi naman ako ang pumilit sa kanya na magligtas ng tao. Anong gagawin mo kung hindi ko ibigay? Pati pera para sa buhay ng tao ay nilulustay mo? Hindi ka ba natatakot na sisantihin ka ng kapitan kapag nalaman niya? Si Captain G ay napakabusi. Palaging lumilipad sa buong bansa. Bakit pa siya mag-aaksaya ng oras sa mga mabababang tao na tulad nyo? Manager Liu, nakikiusap ako sa inyo. Ibalik niyo po ang benepisyo ng asawa ko. Ang anak ko ay may leukemia. Naghihintay siya ng pera na ito para sa pagpapagamot. Manager Liu, nakikiusap ako sa inyo. Pera? Imposible. Ale, Papasukin ng mga tao. Kaladkarin nyo ang dalawang ito palabas. Huwag nyo silang payagang makatapak muli sa pintuan ng Yunnan Airlines. bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Tigilan nyo. Kapitan G. Ang lakas ng loob mo. Pati pondo para sa namatay na empleyado, ninakaw mo pa. Kapitan G, saglit lang po akong nabulag sa kasakiman. Hindi ko na po uulitin. Nasaan ang pera? Narito po, 300,000. Hilanan ninyo siya paalis. Ipabatid sa lahat ng airlines. Hindi na siya kailanman dapat tanggapin. Kapitan, nagkamali po ako. Tita, patawarin po ninyo ako. Ang bagay na ito, hindi ko napansin. May 20,000 pa sa card na ito. Maliit na regalo ko po. Tanggapin ninyo rin. Kapitan G, salamat po. Salamat po. Kapitan G. Salamat po at tinulungan ninyo si tita. Ang ginawa mo ring ito ay napakagaling. Kung hindi dahil sa iyo, hinding-hindi ko malalaman na may ganoong basura sa ilalim ko. Bukas, ipapaalam ko sa Human Resources Department na permanente ka ng empleyado. Doble ang sahod mo. Yes. Ano ang gusto mong kainin? Pumili ka lang. Sagot ni ate. Ate, sabihin mo sa akin ang totoo. Mahirap ba ang trabaho sa airport? Inaapi ka ba ng amo mo? Tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi. Mabait ang amo ko dito sa syudad. Kahapon nga, dinagdagan pa niya ang sweldo ko. Huwag kang mag-alala. Kung hindi dahil sa pagpapaaral sa akin, hindi ka sana ganyan kapagod. Ano ang sinasabi mo? Nakapasa ka sa Jingbei University. Ikaw pa ang nag-iisa na matalino sa ating baryo. Masayang-masaya si ate. Nasa langit si nanay, tiyak na matutuwa rin. Ate, huwag kang mag-alala. Pagka-graduate ko at nagkatrabaho, bili kita sa syudad, ng bahay at kotse, para inggit lahat ng taga-baryo sa iyo. Sige, aantayin ko na lang ang iyong pag-aalaga. Ate, bakit ka may asawang lalaki? Anong asawang lalaki? Pinagloloko ka lang ni Xiao Xiao, ate. Sasagutin ko lang ang tawag. Umorder ka muna, paparating na ako.
Hello, Ginoong G. Tinawagan mo ako. Napagdesisyonan mo na ba ang oras ng diborsyo? Hindi diborsyo. Kaarawan ngayon ng aking ina. Pinipilit kang puntahan siya sa lumang bahay. Kailangan kitang gawing kasama sa isang dula. Mas mainam kung mas ayaw niya sa iyo. Pagkatapos, bibigyan kita ulit ng pera bilang bayad. Hindi na kailangan ng bayad. Marami ka nang naitulong sa akin. Pagdating ng oras, ipadala mo sa akin ang oras at lokasyon. Ipadala mo na lang, darating ako sa takdang oras. Paano kung mapapaayaw ang kanyang ina sa akin? Mayroon na. Hindi ako nagmamayabang. Itong manugang ko, hindi lang mabait, maganda pa. Kahit pagsama-samahin pa, lahat ng dalagita sa Yunlan, hindi pa rin papantay sa kalahati ng manugang ko. Mamaya pag nakita ninyo siya, siguradong maiinggit kayo sa akin. Oo. Talagang ang inyong Kapitan G ay mahusay pumili ng asawa. Kayamanan ninyo ay napakaswerte ninyo. Salamat. Hindi tulad ng aming si Xingye, maghapon at magdamag na wala sa ayos. Bukas. Kailangan ko ring ayusin ang kanyang blind date. Tara. Dapat bilisan na. Tama. Halika. Tara. Binabati kita. Matandang G, sigurado ka bang ang asawa mo ay makakaya mo? Ang tingin ko sa nanay mo ay parang inalihan. Sa tingin ko itong kasal mo. Hindi ka makikipaghiwalay. Sa mundong ito, wala pa akong hindi nagagawa. Hello? Sige, naiintindihan ko. Papunta na ako ngayon? Ano ang nangyari? May nangyari sa airport. Masaya kayong kumain. Masaya kayong maglaro. Ginang. Dumating na ang ginang. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Saan nanggaling ang pulubi na yan? Ang baho niya. Ang baho. Anong nangyayari dito? Tingnan mo nga ang suot niya. Sinasabi nilang mas gusto ng mga biyenan sa syudad ang maganda at presentableng manugang. Kung ganito ang suot ko, siguradong gusto niyang makipagdiborsyo ako sa anak niya agad. Ma, maligayang kaarawan. Wala akong dalang mamahaling bagay. Ito lang ang pinakamahalaga. Ikaw ang manugang ko. Walang duda. Ay nako. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi ka ba binigyan ng pera ng anak ko? Binigyan naman. Pero ako kasi, malaki gumastos. Ang ilang daang libo na binigay ng anak mo, hindi pa nga sapat para sa akin. Ngayon, marami akong utang. Wala na akong pangkain. Tsaka yung kuripot mong anak, hindi ko na siya pakakasalan. Gusto kong makipagdiborsyo. Grabe naman yan. Ganyan talaga ako, materialista. Ako, hindi lang pera ang gusto ko. Gusto ko rin ng 3 bahay sa sentro ng syudad, plus 5 sports car. Pero hindi naman maibibigay sa akin, yan ng anak mo. Kaya, paalam na. Grabe talaga ang batang yan. Hindi man lang niya marunong mahalin ang asawa niya. Kung hindi niya mamahalin, ako ang mamahalin. Aling Wu, bilisan mong sabihan ang kusina na maghanda ulit ng bagong pagkain para sa batang ginang. Sige na. Maupo kayo. Tsingtian ko, ang payat mo, kailangan mong kumain pa. May ginagawa pa sa kusina? Tita, hindi na po. Sapat na po ito. Ikakasal ka na sa anak ko? Bakit tita pa rin ang tawag mo sa akin? Ma. Tama yan. Ikinagagalit ko, manugang,
Sa loob ng 2 taon na nasa ibang bansa ang anak ko, marami kang pinagdaanan. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon kasama mo ako. Ang jade bracelet na ito ay ang heirloom ng Pamilya G. Ano man ang mangyari, ikaw ang pinakapaborito naming manugang sa Pamilya G. Masyado itong mahalaga, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Kung hindi mo ito tatanggapin, sinusugatan mo ang puso ko. May iba pa akong ibibigay sa iyo. Lawu. Binibining manugang, ang mga ito ay ilan lamang sa mga regalo na inihanda ng matandang ginang para sa iyo at ang 3 villa na may isang singsing na binanggit mo kanina. 5 sasakyan na ayon sa iyong kahilingan ay nailipat na sa iyong pangalan. Bakit parang hindi ito tulad ng nakikita ko sa TV? Hello? Natapos mo na ba ang pinapagawa ko? Ginawa ko naman ang ipinag-utos mo, ginawa ko. Pero may konting aberya. Anong aberya? Gaya ng sa drama, nagdamit ako ng gusgusin at nagpanggap na gold digger. Pero hindi naman nagalit ang nanay mo, sa halip ay binigyan niya pa ako ng mamahaling alahas. Bigyan mo ako ng address? Sobrang mamahalin ng regalo ng nanay mo. Ibalik ko sa'yo. Sige, alam ko na. Hayaan mo na muna sa'yo ang mga bagay na yan. Kukumbinsihin ko ang nanay ko na magbago ang isip. Pero, Pasok. Captain G, pinapatawag mo ako? Nag-maternity leave ang dating assistant, kaya bakante muna ang posisyon. Bukas, mag-report ka sa Secretary Department para maging assistant ko. Assistant? Pero wala akong karanasan diyan at hindi pa ako nakatapos ng high school. Baka hindi ko magawa ng maayos. Madali lang ang assistant. Matututunan mo yan basta't pagbutihan mo. Pero, 20,000 ang buwan ng sahod. Sabado at linggo, walang pasok. Captain G, huwag kang mag-alala. Pagbubutihin ko ang pag-aaral para maging pinakamagaling mong assistant. Kuya Ki, nabalitaan ko na inilipat mo si Xia Qingtian mula sa Delivery Department patungong Secretary Department bilang assistant. Ano? Saan mo narinig ang balitang iyan? Kumalat na sa buong kumpanya ang tungkol dito. Maraming flight attendant na may gusto sa'yo ang kusang lumipat sa Delivery Department para lang mapansin mo. Sasabihin ko sa'yo, ipinromote ko siya. Dahil sa kanyang magandang pag-uugali at wala itong ibang kinalaman. Oo nga, magandang pag-uugali. Wala akong pakialam sa iba, gusto ko lang ipaalala sa'yo, may asawa ka na ngayon, hindi ka pwedeng gumawa ng bagay na makakasakit sa damdamin ng ate, di tulad ko. Dahil di ako tutol kung ipakikilala mo sa akin si Assistant Shaya. Single ka, no? Chin Xingyi, nangangatiba ang balat mo? Sige na. Huwag ka nang magalit. Nagkamali ako. Kaarawan ko ngayong gabi. Nakareserba na ako ng kwarto sa Qingyue Mountain Villa. Sabay-sabay tayong pumunta mamayang gabi. Sige na. Pagkatapos ng trabaho ngayong gabi, magkakaroon ng team building ang Secretary Department sa Qingyue Mountain Villa. Xia Qingtian, dapat ka ring sumama. Ako, Sa totoo lang, wala kang karapatang sumali, pero dahil si Captain G ang espesyal na naglipat sa iyo dito, bibigyan kita ng pagkakataon. sige. Salamat po, manager. Binibining Song, lahat po ng iniutos ninyo ay naasikaso na. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong tuluyan nang mawawala ang dangal ni Xia Qingtian at mapapatalsik siya sa Yunlan Airlines. Kung gayon, hihintayin ko ang magandang balita. May 20,000 piso ang card na ito. Hawakan mo muna. Pagkatapos ng lahat,
Bibigyan pa kita ng karagdagang 20,000 piso. Huwag po kayong mag-alala, Binibining Song. Aalisin ko ang lahat ng babaeng lumalapit kay Captain G para sa inyo. Matandang G, huwag mo akong sisisihin kung magising ka. Si Tia ang nagpagawa nito sa akin. Huwag kang mag-alala. Nag-message na ako kay Hipag. Darating siya maya-maya. Anong gusto ninyong gawin? Sister, sisihin mo na lang na nakasakit ka ng tao. Binayaran kami para saktan ka. Kung magiging masunurin ka mamaya, magiging gentle kami. Kuya, okay ka lang ba? Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilisan mo, habulin mo. Ako'y magkakaroon ng anak. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Kapitan G, bakit ikaw? Pasensiya na. Pinainom ako ng gamot ng nanay ko. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Huwag kang matakot. Hindi na. Hindi ko kailangan ang pananagutan mo. Ha? Anong sabi mo? Ayaw niya sa akin? Nagtatanim pa rin ba siya ng sama ng loob sa pagkakamali kong pagduda sa kanya noon? Sabi ko, hindi ko kailangan ng pananagutan mo. Isa itong aksidente. Ipagpalagay na lang natin na walang nangyari. Mauuna na ako. Sandali. Ang jade bracelet na ito ay pamana ng pamilya G. Saan mo nakuha yan? Old G, huwag mo akong sisihin kapag nagising ka na. Pinagawa ito sa akin ni Tita. Huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mensahe sa hipag mo. Ang jade bracelet na ito ay pamana ng pamilya. Hindi ito inaalis ni nanay sa kanya. Bakit nasa kanya? Siya ba ang asawa ko? Ang sabi ng lahat sa nayon, huwag ipakita ang yaman. Ito ang pamanang jade bracelet ng pamilya G. Kailangan ko pa itong isauli pagkatapos ng diborsyo. Hindi ito pwedeng mabunyag. Nakita ko ito sa isang street stall at binili ko dahil nagustuhan ko. Mukhang hindi siya. Asya? Hoy! Hindi ko nabasa ang mensahe mo kagabi. Anong nangyari? May problema ba? Narito rin ako sa resort na ito. Gusto mo bang puntahan kita? Wag na. Natalo ako sa Truth or Dare kahapon. Sige, magpahinga ka na lang ng maayos. Matandang G. Matandang G, may nangyari. Hindi pa nga kita hinahanapan ng gulo. May lakas ka pa ng loob na hanapin ako. Magkasama ba kayo ni Shaking Tian kagabi? Paano mo nalaman?
Nalaman ni Song Xia ang balita kung saan man at sinasamahan niya ang mga tao para guluhin si Xia Qingtian. Puntahan mo na siya kaagad. Maliit na siya. Kumusta ang anak ko kagabi? Hindi ka naman siguro na-disappoint, di ba? Tita, Ikaw ba si Xia Qingtian? ako nga. Ano ang kailangan ninyo? Anong gagawin ninyo? Kami ni Yunchen ay magkababata. Simula pagkabata ay nakatakda na ang kasal namin. Ngunit lagi niya akong iniiwasan. Bakit naman kinailangan niyang makilala ka lang? Para lang tanggapin ka. Bitawan niyo ako. Anong gagawin ninyo? Bitawan niyo ako. Aagawin mo ang lalaki ko? Papatikimin kita ng leksyon. Tigil, bitawan niyo ang manugang ko. May asawa na pala siya. Tatanungin ko nga ang biyanan mo. Kung alam niyang nagtataksil ka sa labas. Huwag. Lao Wu, bilisan mo at ihanda ang sasakyan. Gusto ko ngang makita kung sinong nangangahas manggulo sa manugang ko. Opo, Ginang. Mga walang kwenta kayong lahat. Kubaran niyo siya. Huwag. Hindi ba mahilig kang mambighani ng mga lalaki? Kung ganon, ipapakita ko. Huwag sa mo buong kong airline, hawakan. Kung gaano ka kababa. Kung gaano ka kababa. Bitawan mo ako. Pinagtipan mo ako. Walang makakapagligtas sa'yo. Maghintay ka na lang na masibak ka. Saklolo. Tumigil! Lumayas! Yunchen, ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka! Ayos ka lang ba? Yunchen, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, gusto mo siyang patayin. Di ba? Alam mo bang may asawa siya, pero nilalandi mo pa rin? Ang babaeng ganyan, anong mayroon sa kanya? Dapat kang magpasalamat, hindi ako nananakit ng babae. Humihingi ka ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Ako ang iyong fiancé. Siya, isang probinsisyana galing sa bukid. Anong mayroon sa kanya para magustuhan mo? Anong masama sa probinsyana? Dahil taga-bukid. Dapat lang siyang apihin mo, ganoon ba? Sa paningin ko, siya ay tapat at mabait, mapagbigay. Hindi ka man lang makakapantay sa kanya. Ibig mong sabihin, mas mahina ako kaysa sa probinsyanang ito? Xia, tama na. Sumama ka sa akin. Kaming tatlo ang magkasama sa paglaki. Bakit kayo lahat kumakampi sa probinsyana? Dalhin mo siya. Pagkatapos nito, nang walang pahintulot ko, hindi mo na maaaring tapakan ang Yunnan Airlines. Tara na. Yunchen, Umalis na tayo. Patandang Wu, nakita mo ba? Ang bastos na batang ito ay nagalit talaga. Oo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang bata. Naggalit ng ganyan. Masama talaga ang ginang Song na ito. Buti na lang at hindi siya pinakasalan sa pamilya G noon. Sinabi ng bastos na batang ito na ayaw niya. Pero sa totoo lang, siya ang pinakaminamahal. Hindi pwede. Kailangan ko siyang tawagan at pagsabihan. Ang bastos na batang ito ay marunong nang mahalin ang kanyang asawa. Ang asawa ko. Sino ang nagsabi sa'yo na may asawa ako? Simula nang bumalik ako rito, hindi ko pa siya nakikita kahit minsan. Matigas ka pa sa bato, katulad ng tatay niya. Gusto niya pero ayaw umamin. Sige na, ibababa ko na. Hindi ko naguguluhin ang pagpapalambing ninyong dalawa. Dali, umalis na kayo. Kapitan G. Salamat nga pala kanina. Pero si Binibining Song, asawa mo pa rin. Bakit hindi mo muna siya puntahan? Sino ang nagsabi sa'yo na asawa ko siya? Narinig ko kasi ang sinabi niya, kaya akala ko, Hindi ko siya asawa. Nagkaroon lang kami ng kasunduan sa kasal noon. Pero,
Hindi ko siya gusto. Kaya kinansela ko na ang kasunduan. Basang-basa ang buhok mo? Umuwi ka na at maligo agad at magpahinga ka. Ngayon, bibigyan kita ng isa pang araw na day off. Salamat, Kapitan G. Hoy, anong meron? May oras ka ba? May gusto akong pag-usapan sa'yo. Oo, sabihin mo. May nakilala akong babae kamakailan. Pero dahil sa akin, naapi siya. Gusto kong gumawa ng isang bagay para makabawi sa kanya. May magandang ideya ka ba? Hindi ba madali lang yan? Mga babae kasi, lahat sila gusto ng rosas, alahas, at mga bag. Bakit hindi mo na lang siya bilhan? Pero may asawa siya. Ayokong magkamali ng akala ang asawa niya. Hindi ko inaasahan. Ang misteryosong asawa, mahilig pala sa may asawa na. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Nabulunan lang ako sa iniinom ko. Kung ganon, dalhin mo siya mag-shopping. Kung ano ang gusto niyang bilhin, bilhin mo. Sa ngalan ng pagbabayad puri. Basta't sincere ka, sigurado ako, mararamdaman ng babaeng iyon. Sige, naiintindihan ko. Salamat. Ibaba ko na. Teka. May gusto pala ako. Ipaalam sa'yo. Sabihin mo. Hindi ako nakasagot sa mensahe mo noong araw na iyon dahil nasa King Yue Villa ako at may nangyari sa akin sa ibang tao. Alam kong mali ako sa nangyari. Sigawan mo na lang ako kung gusto mo. Ako ang may kasalanan sa'yo. Nasa King Yue Villa ka rin noong gabing iyon? Anong ibig mong sabihin? Na, hindi ba't ikaw? Ang nangyari sa akin noon ay aksidente lang din. Sa babaeng binanggit ko kanina, nagkaroon ako ng relasyon. Napakaswerte naman yan. Kailangan mong magbayad puri sa babaeng iyon. Kasi sa huli, ang babae pa rin ang lugi. Alam ko, babayaran ko ang babaeng iyon. Pagkatapos ko maasikaso ang mga ginagawa ko, magdidiborsyo agad tayo. Ayokong magkaroon siya ng maling akala. Sige. Totoo nga, ang mabuting amo ay laging sa iba. Kapitan G, mayroon kang board meeting ngayong umaga. Wala kang nakatakdang gagawin ngayong hapon. Alam ko na. Mamaya, pagkatapos ng trabaho, samahan mo ako sa isang lugar. Saan? Kapitan G, bakit mo ako dinala sa tindahan ng damit? Kung hindi dahil sa akin kahapon, hindi ka sana papahirapan ni Song Xia. May utang ako sa iyo. Kahit anong gusto mo bilhin, bilihin mo lang. Ginoong G, narito na po kayo. Ano po ang kailangan ninyong bilhin ngayon? Piliin ang pinakabagong disenyo ngayong taon. Piliin para sa ginang na ito. Sige po, sandali lang. Sasagutin ko lang ang tawag. 10, 100, 10,000. Ang mahal naman ng damit dito sa syudad. Ang presyo nito ay katumbas na ng suweldo ko sa kalahating taon. Xia Qingtian. Ang Kuihua. Anong Zhang Kuiwa? Napaka-provincial. Ngayon, ang pangalan ko ay Zhang Li. Ang Li ay galing sa maganda. Walang alam. Ang isang damit dito, aabot ng 10,000. Huwag mong hawakan kung hindi mo kayang bilhin. Mamaya itong damit, kumapit ang baho mo, paano ko bibilhin? Magkakababayan naman tayo. Hindi naman kailangan na ganoon kahirap pakinggan ang mga salita mo, di ba? Kinukutsa kita. Bakit? Narinig ko? Sabi ng mga tao sa nayo na nagpakasal ka. Kung ako yan,
hindi ako mangangahas magpakasal. Isang mahirap na ikinasal sa isa pang mahirap at magkakaroon ng isang maliit na mahirap. Ang asawa ko ay ang FANG manager ng Yunnan Airlines, kumikita ng milyon-milyon taon-taon. Ngayon lumuhod ka at magmakaawa sa akin, baka kaawaan ko kayo at ipaayos ko sa asawa ko na ikaw at ang mahirap mong asawa ay maglinis ng banyo sa airport. Talaga? Bakit ko naaalala na hindi ikaw ang asawa ni Fang Zhengquan? Ano ang sinasabi mong kalokohan? Sino ka ba? Sa pagkakaalam ko, nagtatrabaho ang asawa niya sa mall na ito. Gusto mo bang tawagin ko siya para makipagharap sa iyo? Paano niyo nalaman ang mga detalye? Kilala ba talaga niya ang asawa ni Manager Fang? Shocking Tian, swerte ka ngayon. Sa susunod na makita kita, maghintay ka. Ayos ka lang ba? Wala ka bang sugat? Wala. At sino ang taong ito? Binubuli ka rin ba niya dati? Siya ang anak ng kapitan. Maaga kasing namatay ang mga magulang ko, kaya nang makita niyang wala akong kakampi, sinimulan niya akong harangin sa banyo. Pinapainom ng gripo, sinasampal, pinipunit ang mga libro ko. Lagi na lang. Pero ayos na ngayon, kaya ko nang kumilos ng mag-isa, alagaan ang lola at kapatid ko. Kapitan G, lahat ng bagong koleksyon ay narito na. Balutin lahat at ibigay sa ginang na ito. Ito. Kapitan G, sobra namang mamahalin ang regalong ito, hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na bilang kabayaran sa iyo. Halika, dadaling kita sa magandang lugar para manood ng magandang palabas. Sinabi ko na kaya pala hindi umuwi ang asawa ko nitong mga nakaraang buwan. Yun pala ay may kinakasama kang ahas sa labas. Tingnan natin kung hindi kita patayin ngayon. Bitawan mo ako? Bitawan mo ako. Ang pananakit ay labag sa batas. Tatawag ako ng pulis. Sige, tawagan mo. Ang lahat ng suot mo at alahas mo, alin diyan ang hindi pera ko ang ginamit? Gusto kong makita kung ilang taon ang sentensiya sa kabit na umaakit sa asawa ng iba. Ilang taon ang sentensiya sa kabit na umaakit sa asawa ng iba. Ikaw ang gumawa. Nirecord ko ang lahat ng sinabi niya sa tindahan ng damit kanina at lahat yon ay nirecord ko, ipinaabot ko sa asawa ni Fang Zhengquan. Kung paano kanya inapi nun, ganun din ang ibabalik ko sa kanya. Hindi ko inakala. Ang karaniwang tahimik na pilotong si Kapitan G ay may ganitong ka-issue. Hindi mahalaga kung anong paraan ang gagamitin sa paghihiganti, ang mahalaga ay makaganti ako para sa iyo. At saka, sa hinaharap, sa trabaho man o sa buhay, kung may umaapi sa iyo, magpadala ka agad ng mensahe sa akin. Huwag kang matakot. Ano mang mangyari? Ako ang mananagot. Sige. Ihahatid kita pa uwi. Bakit? Mukhang nasiraan tayo. Ha? Paano na yan? May naisip ako. Sigurado ka? Marunong kang magmaneho? Sumakay ka. Kapitan G, hindi mo lang alam. Ito ang unang beses kong nakita si Zhang Xiaohua na napahiya. Dati kasi, siya lang ang nang-aapi sa iba. Masaya ka ba? Oo naman. Ikaw ang pinakamabait na boss sa mundo. Sa susunod na buhay, gusto ko pa ring magtrabaho para sa iyo. Umupo ka ng maayos, tara na. Nandito na ako sa bahay. Nandito rin ang mama ko. Gusto mo bang umakyat para uminom ng tsaa? Hi, isang malaking CEO. Nagpakasal, hindi man lang niya alam kung sino ang kanyang asawa. Ay, buti na lang hindi ko anak ang ganyang tanga. Ginang. 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 Dumating na ang binata kasama ang kanyang asawa.
Nandito ang manugang ko. Tara, tara, tara. Dali, salubungin natin sila. Bakit parang pamilyar ang lugar na ito? Nabalikan ko na ba ito? Hindi na po. Marami pa akong kailangan asikasuhin sa bahay. Aalis na ako. Nasaan ang asawa mo? Nasa tapat na ng bahay. Bakit hindi mo payayain sa loob para kumain? Anong asawa? Yung babae na naghatid sa'yo kanina. Si Xiao Xiao. Hindi mo naman siguro pinakawalan ng asawa mo na nakuha mo na, di ba? Ma, yung Xiao Xiao na sinasabi mo, hindi naman siguro si Xia Qingtian, di ba? Iyang si Xia? Hindi kaya si Xia Qingtian yan? Ay naku, wala akong pakialam kung anong maaraw o maulan na araw. Naipadala ko na sa iyo ang lokasyon ng inuupahan ni Xia. Kung hindi mo siya dinala pabalik, hindi na kita kikilalaning anak. Lawu, isara ang pinto. Ma? Ma? Hello? Pumunta ka sa bahay ko. Lauji, anong nangyayari? Pinapatawag mo ako ng hating gabi. Lubos kong pinaghihinalaan na ang pinakasalan ko 2 taon na ang nakakaraan ay si Xia Qingtian. Sigurado ka? Kung siya nga, malalaman natin kapag nakita na natin. Sino yan na nanggugulo ng hating gabi? Xiao Xiao. Anong nangyari sa'yo? Qingtian, sinaktan ako ni Zhao Deju. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Pumasok ka. Ano ba talagang nangyari? Hindi ba nag-absent ka pa noon para makipag-date sa kanya? Humiram siya ng 50,000 piso mula sa isang loan shark para magsugal. Ngayon, hindi niya mabayaran at pinipilit akong magbayad. Sinabi kong wala akong pera. Kaya sinaktan niya ako. Walang hiya talaga si Zhao Deju. Hindi siya tao. Dati sa probinsya, tamad na siya. Lalo siyang lumala dito sa syudad. Huwag mo na siyang balikan. Pinagsisisihan ko na. Teka, Qingtian, hindi ba umuwi na ang mayaman mong asawa? Pwede mo ba siyang hingan ng kaunting pera para sa akin? Natatakot ako na bumalik si Zhao Deju. Gusto kong umalis dito. Siya at ako. Peke lang ang kasal namin para sa pamilya. At malapit na kaming maghiwalay. Hindi ako pwedeng humingi sa kanya ng pera. Ano? Maghihiwalay? Ibibigay mo ang pinaghirapan mong buhay mayaman para lang makipag-divorce sa kanya? Baliw ka ba? Sapat na ang naitulong niya sa akin. Ngayon, gusto niya akong hiwalayan. Kaya hindi ko naman pwedeng pilitin siya. At saka, ang payak na buhay ang tunay na kaligayahan. Gusto ko lang makapagtapos agad ang kapatid ko sa kolehiyo. At maging malusog ang lola ko. Wala na tayong iodine. Bababa ako para bilhan ka. Sino yan? Hindi ba yan si Captain Ji Yunchen, ang sikat na pilotong lagi sa trending list ng mga gwapo? Bakit siya? Ang mayamang asawa ni Qingtian ay si Ji Yunchen pala. Tutal, hindi naman nila matandaan ang mukha ng isa't isa.
Kung magpanggap ako, siguradong hindi ako mahuhuli. Hoy, mahal. Asawa kita? Ikaw ang misteryosong asawa ko? Bakit ka nandito? Pinapapunta ako ni nanay para isama ka pa uwi sa lumang bahay. Mag-impake ka na. Kung gusto akong makita ni nanay, tara na, bilisan natin. Kukunin ko na lang ang bagahe ko pagbalik. Xiao Xiao? Xiao Xiao? Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? Magandang araw po, madam. Talagang karapat-dapat tawaging pamilya G, ang pinakamayamang pamilya. Pati ang mga nakasabit na painting sa dingding ay mga antik na nagkakahalaga ng 10 milyong. Pagkatapos nito, ako na ang mayamang ginang. Tingnan natin kung sino pa ang mangmamaliit sa akin. Nasaan ang nanay ko? Ang matandang ginang po. Sinabi niyang nais niyang magkaroon kayo ng masayang oras bilang mag-asawa, kaya't kasama si Butler Wu. Umorder po sila ng flight ticket patungong France para magbakasyon, hindi po sila babalik sa ngayon. Sige, alam ko na. Dalhin niyo na po ang young madam upang magayos. Opo. Yang madam, sumama po kayo sa akin. Asawa ko, ako ito. Hindi ba napagkasunduan natin na peking kasal lang ito? Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Pero bigla akong ayaw ng makipaghiwalay. Mag-asawa pa rin naman tayo. Anong masama kung magkasama tayong matulog? O baka naman ayaw mo akong hawakan? Dahil may ibang babae ka? Pribado kong buhay iyon. Wala kang pakialam. Lumabas ka. Manang Liu, Bini-Bini, nag-away po ba kayo ni Binibining Su? palitan mo ang kumot. Madumi. Sa susunod na wala ako. Kandaduhan mo ang pinto sa loob. Huwag mong papasukin ang kahit sino. Opo. Ngayong bago matapos ang trabaho, ayusin mo lahat ng mga dokumentong ito para sa akin. Kakailanganin sa meeting ng kumpanya bukas. Pero ang mga ito, malinaw na trabaho ng higit sa isang departamento. Hindi ko kayang gawin mag-isa. Ikaw ba ang supervisor? O ako ang supervisor? Kung hindi mo matapos, umalis ka. Hindi nagpapakain ng sekretarya ng mga tamad. Wala rito si Kapitan G nitong 2 araw. Walang makakatulong sa iyo. Qingtian, tutulungan kitang gawin ito. Sino ang gustong tulungan siya para umalis din? Kaya ko. Salamat. G, Kapitan G. Malapit nang maglak ang gusali. Bakit ka pa nag-overtime dito? Naalala ko nung umalis ako.
Wala akong ibinigay na trabaho sa'yo. Si Ate Lisa po, sabi niya. Ang mga dokumentong ito, gagamitin sa malaking pulong bukas. 2:00 na ng madaling araw. Huwag mo nang gawin. Nasa labas ako ngayon. Maghapon nagte-training. Hindi rin ako kumain ng hapunan. Samahan mo akong kumain ng hapunan? Ay, Xia Qingtian, dahil hindi kita kayang kalabanin, ipapabugbog kita sa asawa ni Yunchen. Papaharapin kita. Bakit? ang mahal naman ng restaurant na ito. 1,000 ang average per tao. Kung ayos lang sa iyo, magpalit tayo ng lugar kung saan kakain. Magpalit ng lugar? Saan tayo kakain? Sa bahay ko. Sa bahay mo? Tara na. Hindi ba ito ang lugar kung saan ako inutusan ng nanay ko na sunduin sila noon? Ito ang bahay mo. Ano pa ba? Sa'yo ba ito? Kapitan G, mahilig ka talagang magbiro. Umupo ka lang, magluluto lang ako ng pansit, at babalik agad. Luto na ang pansit. Kumain ka na. Salamat. Masarap ba? Oo, masarap. Mas masarap pa sa luto ng aming kusinero. Hindi ko akalain na marami kang alam na kakayahan. Ano ba naman ito? Dati sa nayon, pumupunta ang lola ko sa bukid. Noong 6 na taong gulang pa lang ako, hindi lang ako ang kailangang pakainin, kundi pati na rin ang kapatid kong lalaki. Mula pa noong bata ako, lahat ng pagbubuhat ng tubig at pagpuputol ng kahoy, lahat ng yan ginawa ko. Kaya, naging malakas ako. Nang dumating ako sa syudad, nagtrabaho ako bilang serbidora, naghatid ng order, basta't kumikita ng pera, ginawa ko. Kaya pala nang sinabi kong kulang sa manggagawa, kahit na gaano kahirap ang trabahong iyon, nagawa mo. Basta't mabayaran ko ang gastusin sa pagpapagamot ng nanay ko. Hindi ko na kailangang magtrabaho ng ganito kahirap. Teka, sinabi mo sa akin na kasal ka na. Ang asawa mo, paano kanya itrato? Ang asawa ko, masyado siyang abala sa trabaho, kaya bihira lang kami magkita. Ang asawa mo, mabuti ba siya sa'yo? Mas parang magkaibigan kami. Tutal, para lang sa pamilya namin iyon. Mabuti kung ganon. Ha? Ah, wala. Mamumuo na ang pansit. Kakainin ko na. Alamin mo kung sino ang asawa ni Xia Tian. Ang buhay ng isang mayaman na ginang ay napakaganda nga. May pera na hindi nauubos. Sa hinaharap, hindi na ako mamumuhay ng mahirap. Dahil kung si Xia Qingtian ay gusto talagang maghirap, kung gayon ang swerteng ito, ako na ang magtatamasa para sa kanya. Ginang G, si Xia Qingtian ay ilang beses nang nangakit sa asawa mo. Kailangan mo siyang sawayin. Si Xia Qingtian pala ay kasama pa rin si Ji Yunchen sa iisang eroplano. Kung mabubunyag ito, wala na akong matitira. Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng paraan. Nakakainis talaga. Ma, may itatanong ako sa'yo. Ano iyon? Yung jade bracelet sa bahay? Suot mo pa ba? Ang jade bracelet na iyon ay simbolo ng pagkakakilanlan ng bawat manugang ng pamilya G. Isang mahalagang bagay na tulad nito, ibinibigay ko agad sa manugang ko. Sige, alam ko na. Bakit bigla na lang nag-aalala si Ji Yunchen tungkol sa jade bracelet?
Nagsususpecha ba siya sa akin? Hindi. Kailangan kong gumawa ng paraan. Xiao. Bakit ka na pa rito? Noong umalis ka, hindi mo man lang ako kinausap. May nangyari sa club noon at tinawag ako ng supervisor ko. Ngayon weekend, kaya nagpapahinga ka, espesyal akong nagdala ng regalo para bisitahin ka. Napakabait mo naman. Bakit ka pa nagdala ng kahit ano kung bibisita lang? Halika. Halika. Qingtian. Noong huli akong pumunta, ang ganda ng suot mong bracelet. Napakaganda. Bakit hindi mo nasuot? Pwede mo ba akong padalhan ng link? Gusto ko ring bumili. Regalo iyon sa akin ng biyanan ko. Napakalaking halaga, kaya inilagay ko na lang sa kwarto. Kumain ka na ba? Gusto mo bang kumain? Ngayon mo sinabi, kung medyo nagugutom na nga ako. Matagal ko nang gustong matikman ang luto mo. Napakasarap. Sige, magluluto muna ako. Hintayin mo na lang ako dito. Nakita ko na. Sa jade bracelet na ito, ako na ang lehitimong Mrs. G. Siya, Qingtian. Anong nangyari, Kapitan G? Ikaw pala. Anong ako? Ang taong pinakasalan ko ay ikaw. Kaya pala sobrang bait ni Kapitan G kay Xia Qingtian. Siya pala ang asawa ni Kapitan G. Kung gayon, si Qingtian ay ang ating boss. Si Ate Lisa ay sobra niyang inasar noon. Ngayon ay tiyak na magdurusa siya. Mahal. Anong ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa mo dito? Sinabi sa akin ni Mama na masama ang tiyan mo at madalas kang hindi nag-aalmusal. Kaya espesyal akong naghanda para sa iyo at dinala ko rito. Ang emperador na ulap ng swerte sa jade bracelet na ito ay totoo pala. Sabi ko na nga ba, paano naman ako magkakaroon ng ganito kagandang kapalaran? Isang malaking pagkakamali pala. Sa susunod, nang walang pahintulot ko, huwag kang pumunta sa kumpanya. May meeting pa ako mamaya, kaya umalis ka na. Ang pamilyang G, akala ko si Xia Qingtian ang asawa ni Captain G. Nagkamali pala ako. Mukhang hindi maganda ang kanilang relasyon. Hindi sila mukhang mag-asawa, parang estranghero. Dahil lang sa walang hiya si Xia Qingtian, sinadya niyang akitin si Captain G. Dahil doon, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang mag-asawa. Isang simpleng babae na taga-probinsya, gusto pang maging prinsesa. Pangarap lang sa gabi. Kayo, wag naman kayong magsabi ng ganyan kay Assistant Xia. Ginagawa lang naman niya ang trabaho ng isang alipin. Assistant Xia, formal kong ipakikilala ang sarili ko. Ako ang asawa ni Yun Chen. Formal akong magpapakilala. Ako ang may bahay ni Yun Chen. Ginang G, kumusta ka? Ang jade bracelet ng Ginang G. Bakit parehong-pareho sa ibinigay ni Mama sa akin? Ginang, magandang araw po. Ako po si Lisa, ang supervisor ng Secretary Department. At ako rin po ang pinakamatandang empleyado sa kumpanya. Sa susunod po, kung may kailangan kayo, hanapin niyo lang po ako. Ginabi na. Aalis na ako. Magpatuloy kayo sa pagtatrabaho. Ginang, ihahatid ko po kayo.
bantayan mo si Xiaoqing Tian para sa akin. Kung may anumang ginagawa siya at ang aking asawa, sabihin mo agad sa akin. Opo, Ginang? Bakit nawawala ang jade bracelet ko? Nasaan ang aking jade bracelet? Qingtian, noong huli akong dumalaw sa iyo, ang suot mong pulseras ay maganda? Bakit hindi mo nasuot? Pwede mo ba akong padalhan ng link? Gusto ko rin bumili ng isa. Uy, Qingtian, may kailangan ka ba? Xiao Xiao, kinuha mo ba ang jade bracelet na inilagay ko sa drawer? Walang ebidensya. Qingtian, huwag mong pagbintangan ng inosente. Ikaw lang ang dumating sa bahay ko. Walang ibang dumating. Ibalik mo agad ang jade bracelet. Mahalaga iyon sa akin. Paumanhin, Qingtian. Ang jade bracelet na iyon, naibenta ko na. Pambayad sa utang ni Deju. Akin iyan. Paano mo iyon naibenta? Kahit paano naman, ikaw ngayon ay nagtatrabaho na sa Yunnan Airlines at nakapag-asawa ng mayaman. Hindi ba pwedeng bumili na lang ulit? Isipin mo na lang na hiniram ko. Pag mayaman na si Deju, hindi ba magbabayad din siya sa iyo? Hoy! Hoy! Ang jade bracelet ay pamana ng misteryosong asawa. Kailangan ko itong makuha agad. Timplahan ako ng kape at dalhin sa opisina ko. Sige po. Kapitan G, ito po ang plano para sa ika-10 anibersaryo ng kumpanya. Pakitingnan po. Kapitan G, handa na po ang kape ninyo. Siya, Qingtian? Ikaw ang makikipagtulungan kay Lisa para sama-samang manggasiwa sa ika-10 anibersaryo ng airline. Ako. Kapitan G, lahat ng malalaking event ng airlines noon ay ako ang lubos na namamahala. Ngayon anniversary, ang mga inimbitahan ay pawang mga may-ari ng kumpanya na may mahalagang pakikipagtulungan sa atin. Si Xiaotian ay isang taong walang nakitang mundo mula sa probinsya. Paano kung magkamali? Ang ikahihiya ay ang mukha ng Yunnan Airlines natin. Pakiramdam ko si Tian ay masinop sa trabaho. Naniniwala akong kaya niyang gawin ito ng maayos. Pero Kapitan G, Tama na. Ako ang mananagot kung may problema. Lumabas ka na. Tian. Kahapon. Huwag kang mag-alala. Kahapon ituturing ko na walang nangyari. Binabati ko kayo ng iyong asawa ng maligayang pagsasama. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito upang mamahala sa anniversary. Aalis na ako. Umiwas ba siya sa akin? Iyan ang tinatawag na pag-iwas. Hindi tulad mo, lahat ng may matalas na mata ay nakikita na palagi mong ipinagtatanggol si Xiaotian. Matandang G, sabihin mo sa akin ang totoo. Totoo bang nagkagusto ka na sa kanya? Gusto ko siya. Paano naman yun posible? Sa tingin ko lang kasi, magaling siya. Kaya gusto ko lang siyang i-promote. Talaga ba? Bakit mo ako pinapasilip sa personal na impormasyon ng asawa niya? Hindi ba gusto mo lang silang paghiwalayin para ikaw ang pumalit? Yung asawa niya? Nahanap mo na ba? Sobrang sikreto ng mga detalye niya, hindi talaga mahagilap. Ipagpatuloy mo ang paghahanap? Pare G, huwag kang mag-alala. Para sa kaligayahan mo, kahit pati buong lahi ng asawa niya, sisiyasatin ko ng malinaw ang lahat tungkol sa kanya. Sige na, umalis ka.
Madam, dumating na si Miss Song Shia. Sabi niyang may mahalagang bagay siyang gustong pag-usapan. Paghintayin mo siya sa sala. Ano bang kailangan sa akin ni Miss Song? Sinabi sa akin ni Lisa. Hindi ko alam kung anong pakulo ang ginawa ngayon ni Xia Qingtian. Hanggang napapayag niya si Yun Chen na ibigay sa kanya ang paghahanda ng anibersaryo ng airline. Kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Anibersaryo ng airline? Ito na ang pinakamalaking event ng airline sa mga nakaraang taon. Ipinagkatiwala pa ni Yun Chen sa isang probinsya ng galing sa bukid. Ang walang hiyang putang inang yan. Sa mga susunod na araw, baka isang araw ay agawin niya ang posisyon mo, Ginang G. Siya? Makikipag-agawan sa akin ng asawa? Siya na isang hamak na tao. Natural hindi siya makukumpara sa inyo. Pero marunong siyang mangakit ng lalaki. Ngayon, nandito ako para hanapin ka. Gusto kong isipin mo ang isang paraan. Para sabay nating harapin ang puta na si Xia Qingtian. Ipakuha mo kay Lisa. Ang matalino talaga ng Ginang. Sa anniversary na ito, sisiguraduhin kong masisira ang pangalan ni Xia Qingtian at paalisin sa Yunlan. Bobo, pagkatapos kong gamitin ka para paalisin si Xia Qingtian sa airline, ako naman ang magpapahirap sa'yo. Mag-ingat kayong lahat. Huwag ninyong banggain ang mga VIP. Qingtian? Si Yuan? Si Yuan, bakit ka nandito? May business ang boss ko kay Yunlan. Sumama lang ako. Assistant siya. Captain G, nandito ka na pala. Sino siya? Kami ni Qingtian ay ang pinakamahalagang tao sa isa't isa. Kaya pala, siya ang asawa niya. Paano na ang paghahanda? Nakumpirma na ng lahat ng departamento. Kumpleto na ang mga bisita. Sige, umpisahan na. Xia Qingtian. Anong nangyari sa'yo? Malapit nang magsimula ang anniversary celebration. Yung host na kinuha mo, hindi na makontak ngayon. Anong problema? Anong nangyari? Imposible. Kinumpirma ko na sa telepono 10 minuto na ang nakalipas. Nasa hotel na raw siya. Hello? Ang tinatawagan niyo po ay naka-off. Paano nangyari to? Paumanhin. Kapitan G. Ako. Kapitan G, matagal ko na pong sinabi sa inyo. Itong si Xia Qingtian, galing sa probinsya at maiksi ang pananaw, talagang hindi siya mapagkakatiwalaan sa malaking responsibilidad. Ngayon, saan tayo kukuha ng host sa huling minuto? Ang host ang pinakamahalagang bahagi ng pambungad. Sinira ni Xia Qingtian to at pinahiya ang airline. Tiyak na sisantihin siya ng kapitan sa pagkakataong ito. Ikaw ba ang nag-ayos ng mga tauhan sa pagkakataong ito? Kung gayon, alam ko na. Kuya G, Panatilihing kalmado ang sitwasyon. Nandito na pala kayo, Ginoong G. Wala tayong gaanong oras. Ipinagkakatiwala ko na siya sa'yo. Sige po. Ginang Song, ang ganda po ng suot ninyo. Lahat ng mga dilag dito sa buong lugar, kahit pagsama-samahin pa, hindi pa rin kayo kakalahati sa kanila. Kalokohan. Ito ay isang Dior high-end. Ang inutusan ko sa iyo, paano na ito? Lahat po ay ayon sa inyong utos at ng Ginang. Inuna ko nang pinaalis ang host. Kagagaling lang po ni Kapitan G na galit na hinila si Xia Qingtian. Ang pinakamahalaga kay Yun Chen ay ang imahe ng airline. Sinira ni Xia Qingtian ang simula ng anniversary celebration. Tiyak na galit siya. Maaaring na-terminate na siya ngayon. Alas 11 na. Bakit hindi pa nagsisimula ang anibersaryo? Baka may nangyaring problema. Ang Yunlan Airlines ay laging nagbibigay halaga sa kahusayan ng serbisyo. Bakit ngayon ay ang tagal? Huminahon kayong lahat. Magsisimula na ang anibersaryo.
Olgie, BMI, bakit hindi ka pa bumabalik? Malapit na akong hindi makapagpigil. Sino kayang anak ng mayaman ito at ang ganda? Bakit hindi ko pa siya nakita dati? Hindi kailanman nagdadala si Kapitan G ng babaeng kasama sa anumang pampublikong okasyon. Anong anak ng mayaman? Sa tingin ko, taga-bukid lang siya. Imposible naman. Ang suot niya ay disenyo mismo ni Old Buddha. Ang bagong high-end couture collection ngayong Taglagas. Ito lang ang nag-iisang piraso sa mundo. Ang suot niya sa leeg na kwintas na ruby ng Paris ay isang antique na koleksyon mula pa noong nakaraang siglo. Napakamahal. Sige na. Ikaw ang pinakabihasa sa event na ito. Nagtiwala ako sa iyo. Kuya G, kakayanin kaya talaga ni Xia Qingtian? Paano kung pumalpak na naman ito? Makakaapekto ito sa lahat ng mga corporate partnership ng Yunnan Airlines sa hinaharap. Nagtiwala ako sa kanya. Nandito ako. Kaya hindi ka makakaakyat sa entablado para magpasikat. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Hindi kita papayagan na umakyat ng entablado at magpakitang gilas. Ang sampal na yan ay para sa huling pagkakataon na hinarangan mo ang hagdanan para sa akin. Kung maglakas loob ka ulit na gawin ito, pagbabayaran mo ito. Magandang gabi, minamahal na mga bisita. Maligayang pagdating sa ika-10 anibersaryo ng Cloudland Airlines. Ngayon, ako ang magpapakilala sa inyo. Ang Cloudland Airlines. Sa nakalipas na 10 taon, ang Cloudland Airlines ay nakaranas ng maraming pagsubok at paghihirap hanggang sa naging pinakamahusay na Cloudland. Hindi ito magiging posible kung wala ang inyong suporta at kooperasyon. Ito ang lahat ng mga aktibidad para sa pagdiriwang ng anibersaryo. Mangyaring sabay-sabay tayong mag-toast para sa mas magandang kinabukasan ng Cloudland Airlines. Binabati kita. Ang pag-host mo ngayon ay mahusay. Para gantimpalaan ka, ang iyong performance bonus ay daragdagan ko ng 50,000. 50,000. Salamat, boss. Summer, binabati kita. Salamat. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Medyo masama ang pakiramdam ng sikmura ko. Halika, dadalhin kita sa ospital. Ako na lang ang magdadala sa kanya. Ginong G, ikaw ang boss ng Yunnan Airlines. Maraming tao ang dumating ngayon. Lahat sila ay gustong makipagtulungan sa iyo. Kung aalis ka, baka hindi magandang dating. Si Siwan na lang ang sumama sa akin. Kapitan G, manatili ka na lang dito. Yunchen, tagayan kita. Nakita ko kanina ng tinisod mo si Qingtian. Nakita ko. Kung muli mo siyang sasadyaing pahirapan, tiyak na ipaghiganti ko siya. Sumusumpa ako, papatayin ko ang Song Group. Magpakailanman na mawala sa mundong ito. Yunchen. Siya, tumigil ka na. Si Lao Ji ay laging tumutupad sa kanyang sinasabi. Gusto mo ba talagang mawala ang Song Group dahil sa iyo? Doktor, hindi naman siguro ako magkakaroon ng nakamamatay na sakit. Ano? Anong nakamamatay na sakit? Buntis ka. 2 buwan nang nabubuhay. Buntis ako? Ang unang 3 buwan ng pagbubuntis ang pinakamahalaga. Kailangan mong bigyang pansin ang iyong dieta at ang kalagayan ng isip ng buntis.
Mamaya bibigyan kita ng pampanatili sa pagbubuntis, tandaan mong inumin sa tamang oras. Naiintindihan ko. Salamat po, Doktor. Araw, ang batang ito ay sa asawa mo. Hindi. Kanino? Hindi kaya sa amo mong si Jiun Chen? Ang babeng ito ay nagdadalang tao sa anak ni Ji Yun-chen? Qingtian, pakinggan mo muna ako. Hindi pwedeng ituloy ang batang to. Kailangan mo siyang ipalaglag. Bukas mismo ako ang mag-aasikaso ng doktor para sa'yo. Si Yuan. Alam kong para sa ikabubuti ko ito, pero ang batang ito, gusto ko siyang isilang. Eh si Jiun Chen? Sa tingin mo, aakuin ba niya ang batang to? May asawa na siya, may pamilya na. Anak ko ito, walang kinalaman sa kanya. Kaya ko siyang palakihin hanggang lumaki. Salamat sa pagsama mo sa akin sa ospital ngayon. Mauna na muna akong umuwi. Kung papayag ka lang, pwede tayong magpakasal. Sabay nating palalakihin ang batang ito. Pwede ba? Yuan, may asawa na ako. Huwag ka nang magsayang ng oras sa akin. Hanapin mo ang sarili mong kaligayahan. Sana, maging sa Baryo Dashan, pati sa hinaharap, manatili tayong habang buhay na magkaibigan. Ipapakita ko kay Ji Yun-chen na niyayakap ng babae na gusto niya ang kung sino-sinong lalaki. Tingnan ko lang kung hindi siya mainis. Siya, Qingtian. Kaya pala ito ang palusot mo para iwasan ako. Lisa, bilang isang supervisor, pinakiusapan ko lang si Xia Qingtian na tulungan ka. Ipinasa mo ang lahat ng trabaho sa anibersaryo sa kanya. Malubhang kapabayaan sa trabaho ito kung hindi mo kayang gawin ng maayos ang trabahong ito. Ibigay mo na lang ang posisyon ng supervisor sa kanya. Kapitan G, nagkamali ako. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sa susunod, siguradong hindi ko na muling uulitin ang pagkakamali. Hindi ko uulitin ang sinabi ko. Umalis ka. Anong ibig mong sabihin? Magbibitiw na ako. Gusto kong mag-resign. Ang dahilan? Ang trabahong ito, hindi ako masaya sa ginagawa ko. Sapat na ba ang dahilan na iyan? Siya ba ang lalaking iyon? Ang nagpaparesign sa iyo? 2 taon na kayong kasal, hindi kanya pinansin. Ngayon bumalik para papag-resign ka. Kinukulong ka niya? Kinukontrol ka niya? Ano ang halaga niya para pag-aksayahan mo ng panahon? Mahal na mahal mo ba siya? Hindi siya karapat-dapat. Ikaw ba ay karapat-dapat? Ano ang maibibigay mo sa akin? Huwag mong kalimutan, kasal ka na. Sinabi ko na peking kasal iyon. Wala kaming nararamdaman sa isa't isa. Kung hindi ka naniniwala, tatawag ako ngayon, papuntahin siya dito, magdiborsyo kami agad. Pwede ba? Kapitan G, mga matatanda na tayo. Ayoko maging ang sisira ng pamilya ng iba. Dito na lang tayo magtatapos. Tingnan mo ako sa mata. Sabihin mo sa akin, may lugar ba ako sa puso mo? Wala.
Palagi kitang itinuturing na boss lang. Maling sagot. Sa simula pa lang, galing tayo sa magkaibang mundo. Imposibleng magkasama. Maling sagot. Ang mama mo, mahal na mahal ang asawa mo. Hindi mo ba naisip iyon? Hindi ka naniniwala sa akin? Magbi-video call ako ngayon sa mama ko. Sasabihin ko sa kanya kung sino ang gusto kong pakasalan. Hello, anak. Baliw ka ba? Tumingin ka sa aking mga mata. Sabihin mo sa akin? Mayroon ba ako sa puso mo? Hindi ako maaaring manatili dito. Sirain ang pamilya ng iba. Ji Yun-chen. Paalam. Matandang G, kung talagang gusto mo ang ganitong klasing babaeng probinsyana, simple lang. Hahanapan kita ng ilan, kaibigan? Ano ba ang tingin mo sa akin? Kung talagang gusto mo si Shaking Tian, bakit hindi mo siya balikan? Ang babaeng ipinag-utos ng nanay ko na pakasalan ko ayaw makipag-cooperate sa akin sa paghihiwalay? Paano ko siya susundan? Sino ang nagsabing kailangan ng pahintulot ng magkabilang panig para sa diborsyo ngayon? Sa batas, ngayon, basta nakahiwalay kayo ng 2 taon, maaari ka nang mag-file ng unilateral na diborsyo. 3 taon ka nang nasa ibang bansa, maaari ka nang mag-file ng unilateral na diborsyo. Talaga? Bukas na bukas hahanapin ko ang babaeng iyon para makipagdiborsyo. Binibini, handa na po ang ibon's nest ninyo. Gusto mo ba akong ipaso? Wala si JJ yun sa bahay. Hindi mo man lang ako ang binibini na ito. Pinapansin, di ba? Patawad po, Binibini. Igagawa ko po kayo ng bago ngayon. Teka. Ang ibon's nest sa sahig. Dilaan mong malinis. Kung hindi, sisantahin kita ngayon din? Binibini. Ito. Kung hindi mo dilaan ng malinis, palalayasin kita agad. Ito ay dekalidad na ibon's nest. Swerte ka dahil ikaw, na taga-probinsya. Opo. Anong ginagawa mo? Bumangon ka na. Umalis ka na muna. Si Liu Sao ay lampas sa trabaho. Tinuturuan ko lang siya. Asawa ko. Hindi ka naman magagalit sa akin, di ba? Matagal nang masipag si Liu Sao. Nagtrabaho sa pamilya G sa loob ng mahabang panahon. Ako at ang aking ina, itinuring namin siyang kasapi ng pamilya. Ano ka, para? Pagsabihan siya ng ganyan? Pumirma ka. Maghiwalay na tayo. Makikipagdiborsyo ka sa akin. Kumonsulta ako sa abogado. 3 taon na tayong hindi magkasama matapos ang kasal. Walang anumang pundasyon ng pagmamahalan. Pirmahan mo. Para lang ito sa proseso. Kung makikipagtulungan ka, bibigyan kita ng isang mansyon. Mahal, ayoko ng mansyon. Ikaw lang ang gusto ko.
May nagawa ba akong hindi sapat? Sabihin mo sa akin, magbabago ako. Ano man ang gawin mo. Ang mahalaga, hindi kita gusto. At hindi mangyayari na magkasama tayo. Sino ang gusto mong kasama? Yung puta bang si Xia Qingtian na mahilig mangakit ng lalaki? Ano ba ang mas maganda sa kanya? Para ganoon mo siya kagusto? Hindi ka karapat-dapat ikumpara sa kanya. Kung ayaw mong makipagtulungan, sige. Dadaanin na lang natin sa legal na proseso. Xia Qingtian, ang hindi ko makuha, huwag mong asahan na makukuha mo rin. Araw. Sigurado ka na ba talagang uuwi ka na sa probinsya? Oo. Mas komportable pa rin sa probinsya. At saka, matanda na rin si Lola. Siguradong miss na miss niya ako doon. Kung gayon, ihahatid kita sa istasyon. Kapag natapos na ako sa mga ginagawa ko ngayon, uuwi ako para samahan ka. Sige. Si Xia Qingtian umuwi sa probinsya? Ang swerte ko naman. Hoy, Kuya Dakyang. Hindi ba gusto mo si Araw? Umuwi na siya sa baryo ngayon. May alam akong paraan. Para siya ay habang buhay. Maging iyo. Xia Qingtian. Xia Qingtian, lumabas ka. Mag-usap tayo? Xia Qingtian. Kuya, sino ang hinahanap mo? Umalis na ang dalagang ito. Lumipat na. Saan sila lumipat? Parang bumalik daw sa probinsya. Sa Big Mountain Village ata. Konting tiis na lang. Bakit hindi pa naghintay? Lola, nakita ko po na may ilang bombilya sa loob ang sira. Pupunta po ako sa tindahan sa baryo. Bagong balik ka pa lang pero abala ka na agad. Bukas mo na lang puntahan. Okay lang po, babalik din po ako kaagad. Hintayin mo ako dito ah. Xia Qingtian. Matagal na tayong hindi nagkita. Liu Dakyang, ano ang gusto mong gawin? Iba na talaga. Pag nakapunta ka sa syudad, hindi na pareho. Mas blooming ka na ngayon kaysa dati. Narinig ko ngayon na nabuntis ka ng lalaki sa syudad. Natatakot ka sigurong mahuli ng asawa niya, kaya ka tumakas pabalik dito. Palibhasa ay isa kang masamang babae. Anong masama kung pagbigyan mo ako? Sinaktan mo na ako, tapos tatakbo ka pa? Wala kang silbi. Hindi ko alam kung ilang beses ka na pinaglaruan ng lalaki sa syudad. Nagpapanggap ka pang isang malinis na babae. Bitawan mo ako. Walang tao sa daang ito sa gabi. Kahit magsisigaw ka pa, walang tutulong sa iyo. Bitawan mo ako. Tigil! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Akala ko hindi na. Kita makikita. Tangina, mamatay ka na. Mag-ingat ka. Yun Chen, huwag ka nang makipag-away. Hindi siguro siya namatay, di ba? Ayos lang. Nahimatay lang siya. Huwag kang mag-alala. Tumawag ako ng pulis pagdating ko. Malapit na sila rito.
Mabuti naman. Qingtian? Qingtian, anong nangyari sa'yo? Hoy! Ginoong G, kami ang pulisya ng nayon ng Dashan. Inusisa namin si Liu Dakyang buong gabi at umamin siya, isang kababayan na nagngangalang Su Xiaoxiao ang nag-utos sa kanya na sirain ang kanyang dangal upang pilitin siyang pakasalan siya. Su Xiaoxiao. Oo, kilala niyo ba ang taong ito? Kilala ko siya. Pero tungkol sa bagay na ito, ako na mismo ang mag-iimbestiga. Salamat. Kapitan G. Qingtian. Gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka bang kahit na anong hindi maganda? Tatawagin ko ang doktor. Hindi na. Mas maigi na ako ngayon. Kung wala ka ng iba pang kailangan, pwede ka nang... Gusto mo na naman akong paalisin. Buntis ka, bakit ka biglang umalis na lang? Kung hindi ako humabol dito, balak mo bang habang buhay na hindi mo ako sasabihan? Ako mismo ang nagpasya na ituloy ang pagbubuntis na ito. Wala itong kinalaman sa'yo. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo ako gusto. Pero kagabi nang si Liu Dakyang inatake ako, bakit mo ako pinrotektahan? Dahil mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa akin. Kung mamatay ka, ako pa ang mananagot kasama. Pero ang unang reaksyon ng tao ay hindi nagsisinungaling. Alam kong gusto mo pa rin ako. Nasa puso mo pa rin ako. Gusto kita. Pero tayong dalawa ay mayroon ng pamilya. Talagang imposible tayong magkasama. Ayokong maging kabit at ayoko ring madamay ang aking pamilya. Sumusumpa ako? Kung sa hinaharap, muli akong makagawa ng kahit kaunting bagay na makasasakit sa iyo. Sana ay hindi ako maging mapayapa. Bilisan mo, Dura. Hindi ko naman sinasabing hindi ako naniniwala sa iyo. Bakit ka nagsumpa ng ganoon? Maniniwala ka sa akin na ayos na ang tungkol kay Liu Dakyang. Dinala na siya ng pulisya? Ang bagay na ito? Bibigyan kita ng paliwanag. Narinig mo na ba? Ang dalaga ng pamilya siya, sa siyudad ay nakipagtalik sa may asawa at nabuntis pa ng bastardo. Nadiskubre ng tunay na asawa, kaya patagong umuwi dito sa nayon. Talagang salbahe. Nag-asawa na, inaakit pa rin ang asawa ng iba. Walang hiya, mapanlin lang. Ba? Kung anak ko iyan, talagang bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Ano ang ginagawa mo? Si Qingtian ang apo ko. Gaano man siya kasama, hindi nyo dapat siya pakialaman. Kung patuloy kayong magchichismisan sa labas ng bahay ko, sisirain ko ang mga bibig ninyo. Tara na! Tara na! Lola. Lola. Pasensya na. Qingtian, sabihin mo sa Lola. Totoo bang nagdadalang tao ka? Wala ka pa namang asawa. Paano ka nagdalang tao? Ano na lang ang mangyayari sa iyo sa hinaharap? Ang daldal ng mga tao sa baryong ito ay kayang lunurin ang sinuman. Lola, huwag ka nang magalit. Kasalanan ko ang lahat. Lola? Kami ni Qingtian ay legal na mag-asawa na kasal na. Ang dinadala niyang bata ay akin.
Ang dinadala niyang bata ay akin. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo ang sinasabi ko. Kaya nga, matagal nang binabanggit ni Ching Tian na gusto kang makita. Ako ang unang nanligaw kay Ching Tian. Kaya naisip ko, dalhin muna siya pabalik sa baryo. Para ulitin ang kasal. Sana ay masaksihan niyo rin. Totoo ba ang sinasabi niya? Bumalik kayo rito para magpakasal ulit? May sakit si Lola. Hindi niya kakayanin ang biglaang balita. Magsisinungaling na lang ako. Totoo po iyon, Lola. Siya ang asawa ko, si Ji Yunshan. Puntahan ko lang ang bahay ng kapitbahay na si Limazi. Hihiram ako ng malaking tandang. Ngayon na lang dito sa bahay. Ngayong gabi. Magkakain tayo ng masarap. Salamat sa kanina. Sa pagtulong mo sa akin na magsinungaling kay Lola. Ang sinabi ko kanina ay pawang mula sa puso. Ang hindi maibibigay ng lalaking iyon sa iyo ay ibibigay ko lahat. Balang araw. Tiyak na magiging bahagi ako ng pamilya Xia bilang lehitimong apo sa batas. Si Liu Dakyang na walang kwenta. Kahit simpleng bagay hindi magawa, pinatakas pa si Xia Qingtian. Xiao Xiao, dalian mong umalis sa bahay ng pamilya Ji. Alam na ng pulis na ikaw ang utak sa likod nito. Siguradong darating sila para arestuhin ka. Kung malalaman ng pamilya Ji na nagkunwari kang si Xia Qingtian, tiyak na hindi ka nila palalampasin. Alam ko. Mabuti na lang at matalino ako ngayon para hindi maghiwalay ang walang kwentang anak ko at ang mahal kong manugang. Inunahan kong kunin ang kanilang marriage certificate. Matanda, kayo po ay napakatalino. Tara, puntahan ang manugang. Teka. Sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Sino ka? Bakit ka nasa bahay ko? Ako. Ako ang bagong katulong na kinuha ng ginang. Pinatapon niya sa akin ang mga lumang damit na hindi na niya ginagamit. Kaya pala hindi pamilyar ang mukha mo? Ang manugang ko pala ang nagdala sa iyo. Sige, maaari ka nang magtrabaho. Ang matandang hukluban na ito ay napakadaling lokohin. Talagang maraming nakuha ngayong araw. Napakaganda. Hindi na sayang ang pagpunta ko sa iba't ibang auction para bilhin ang mga alahas na ito. Mamaya, ibibigay ko kay Ching Tian. Tiyak na magugustuhan niya ito. Aray, Liu. Umakyat ka at tawagin ang ginang. Madam, hindi ba't kalalabas lang ng ginang? Ano ang sinabi mo? Ay, ito. Hoy anak, bilisan mong umuwi. Nilooban ang bahay natin. Sige, alam ko na. Pauwi na ako. Anong nangyari? May problema ba? Sabi ni nanay, may masamang nangyari sa bahay. Nanakaw daw ang safe. Pinapabalik niya ako agad. Kung gayon, umuwi ka na. Huwag kang maantala. Hintayin mo ako. Nanay? Pinauwi ko kayo para magdala ng manugang na babae. Bakit ang dinala mo ay isang magnanakaw? At umasta pa na parang siya ang may-ari dito. Magnanakaw? Hindi ba sinunod ko lang ang gusto mo para iuwi si Su Xiao Xiao? Sinong Su Xiao Xiao? Ang asawa mo ay si Xia Qingtian. Tingnan mo. Ang asawa ko ay si Xi Yaking Tian.
Xia Qingtian. Ang asawa ko ay si Xia Qingtian. Ikaw mismo ang humanap ng asawa mo. Pinakasalan mo siya. Kailangan mong panagutan siya. Ikaw pa, aba. May dinala kang babaeng wala sa lugar. Pauwiin. Paano ka makakabawi? Sa aking manugang, Ma? Tama lahat ng sinasabi mo. Lahat ng tama. Halika, halika. Dadala kita sa isang lugar. Tara na. saan tayo pupunta? Xia Qingtian. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Lintik ka. Dahil sa iyo, hindi ako naging si Mrs. G. Mamatay ka. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Lintik ka. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Lintik ka. Mamatay ka. Papatayin kita. Xiao Xiao. Hindi ko inaasahan. Ikaw nga talaga ang gustong manakit sa akin. Bakit ka nandito? Sino ang nasa ilalim ng kumot? Xiao Xiao. Lumaki tayong magkasama simula pagkabata. Itinuring kita bilang pinakamatalik kong kaibigan. Bakit mo ako sinisira? Sinisira? Ako ang naunang dumating sa syudad kaysa sa iyo. Mas maganda ako sa iyo. Mas marami akong alam sa iyo. Bakit? Pwede kang magpakasal kay Jiunchen at maging asawa ng isang mayamang pamilya, habang ako, mapapakasal lang kay Zhao Dezu, na isang mahirap at pangit na taga-probinsya, habang buhay. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na maging taga-probinsya habang buhay, na maging wine girl habang buhay. Gusto kong kunin ang lahat ng sa iyo, maging asawa ni Jiunchen, maging manugang ng pamilyang Ji, maging si Ginang Ji na kinaiinggitan ng lahat sa Yunlan. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Kung mamatay ka, matatapos na ang lahat ng ito. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Mamatay ka. Huwag gumalaw, pulis. Tawan mo ako. Qingtian! Ano? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Buti na lang naisip mo agad na posibleng bumalik si Su Xiao Xiao sa nayon para maghiganti sa akin. Maaga mong pinambusuan ng mga pulis sa bahay ko. Kaya pala alam nyo na. Siyempre, maaga itong inayos ni Captain G. Hinihintay lang na mahuli ka. Anak? Ma, bakit ka nandito? Sa daan sobrang nag-alala ako. Kung may nangyaring masama sa iyo, hindi na rin ako mabubuhay. Ayos lang naman ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Sige. Ang sampal na ito, para sa pagnanakaw mo ng gamit ng manugang ko. Ang sampal na ito, para sa pagpapanggap mo bilang manugang ko at sa pagnanais mo na saktan siya. Ma! Huwag na kayong manakit. Ang taong ganoon kasama, huhusgahan ng batas. Huwag nyo nang saktan ang kamay nyo. Mr. G, dadalhin na namin ang kriminal para tanungin. Ikaw, bakit mo tinatawag na ina si Aling Su? Ayan. Mrs. G, ngayon, legal na akong nagtatrabaho. Kaya hindi ako kabit. Ang pinakasalan ko, ikaw lang.